Morning po! God is good! And all the time? Amen. Nandito pa ang lahat. So, bago tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, ay makakarinig po muna tayo ng patotoo mula sa isang kapatiran na nakuha niyang pagpapala mula sa salita ng Panginoon noong nakaraang linggo. At inaanyayahan po natin si Sister April para mag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, na kanyang naunawaan sa salita ng Panginoon nitong nakaraang linggo sa ating temang Revival, Part 1, Our Love for God. Good morning po sa ating lahat. So, praise God po sa araw po ito na tayo ay nakapagtipon bagamat mahasama po ang panahon. So, masama ang panahon. So, ayun nga po, napakabigat po ng preaching natin last Sunday about revival, our love for God. Siguro po, napatanong ang lahat kung tunay ba na mahal talaga natin ang Diyos. Nung nagtanong si Pastor kung mahal ko ba talaga ang Diyos, alam ko sa sarili ko na hindi ko siya mahal sa paraang dapat at gusto ng Panginoon. Hindi ko diretsahang masabi na mahal ko ang Panginoon dahil sa katotohanan na hindi ako nakakapagbasa ng kanyang mga salita araw-araw at hindi din po ganun kalalim ang aking pananalangin. Once na bagsak sa dalawang disiplin na yon, kahit maayos ko nagagampanan ng tatlong disiplin, ay wala po itong saysay. Oo nga at linggo-linggo po ako nag-church. May ministry at tapat sa giving. Pero yung dalawang pinaka-importante sa buhay Kristiyano ko ang aking nakaliligtaan. Ang relasyon ko sa Panginoon. Kaya naman hindi ko agarang masabi na mahal ko talaga ang Panginoon. Lalong higit ito nagbigay ang pastor ng acronym for love. L for loyalty. Na kanino ba ang loyalty ko? God should have no competitors in my life. Pero ano ba itong cellphone ko? Inuubos ng cellphone na ito ang aking oras na pwede ko sanang ilaan para sa Panginoon. Yung nauubos ko sanang oras kaka-stroll ay ginamit ko sana para magsulat ng verses or summary statements. E di sana nalugot pa ang Panginoon sa aking buhay. At sana walang kaagaw ang Panginoon sa aking oras. Sa halip na sa Panginoon ako mahumaling, hindi pala. Pero sa... Ayun na nga. Pero ang cellphone na ito, hindi lamang loyalty ang kinukuha sa akin, kundi ang aking obsession. Sa halip na sa Panginoon ang aking obsession, ang nangyayari sa cellphone pa rin ang aking addiction. Addiction para sa pag-i-scroll sa lahat ng uri ng SOCMED. Napunta na sa cellphone ang lahat ng dapat sana ay sa Panginoon. V for value. God should be our priority. Bilang estudyante, masasabi kong some other time ay hindi ko nagiging priority ang Panginoon. Nagiging busy sa schoolwork, sa due dates, at sa pag-i-scroll sa Facebook. May mga pagkakataon, may mga oras na aking Bible reading na sana, pero hindi ko magawa magbasa kasi inuuna ko ang schoolworks ko. That made me conclude na hindi ko pala mahal ang Diyos. Nung nag-LD kami last Sunday, napag-usapan kung paano namin i-revive ang mga sarili namin spiritually. So ako, nag-decide ako na burahin lahat ng document ko dahil aminin ko man at sa hindi, ay naaaksaya nito ang aking oras. Naaaksaya ng mga applications na iyon ang aking oras. Sa ngayon ay messenger na lang ang natitira sa akin nang sa gayon ay hindi maubos ang oras ko sa mga walang kapararakang bagay. Nag-set na rin ako ng oras para sa oras ng aking Bible reading and uninterrupted time for the Lord. Right after mag-alarm ng aking cellphone, ay senyalis na it's time for Bible reading and prayer. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil napag-usapan natin ang revival. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. At nakakahiya sa Panginoon kung aabutan ako sa ganitong kalagayan na hindi sabik sa presensya ng Panginoon.
Kaya sana po, as we tackle about revival, ay tunay nga na manumbalik ang ating pag-ibig sa Diyos. Yun lamang po at for all these things, to God be the glory. Maraming salamat po sa patutong iyon. Tunay nga na nung nakaraang linggo, natalakay po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. At tinanong natin ang ating mga sarili kung tunay nga ba nating mahal ang Panginoon. At napagbulay-bulayan din natin sa ating mga sarili na hindi pa pala natin ganun kamahal ang Panginoon. Salamat sa Panginoon na ang ating tinatalakay ngayong buwan ng February ay patungkol po sa revival, kung paano i-revive natin ng bawat isa sa atin ang ating buhay pananampalataya. So sa umaga pong ito, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na kuhanin po ang mga kanya-kanyang Biblia at buksan po ito sa Joshua chapter 24 verse 14 to 24. Habang tayo po ay nag-aaral salita ng Panginoon, ay huwag po natin itong isara upang hindi po tayo nawawala habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Basahin po muli natin ito ng sabay-sabay, malinaw at malakas. Joshua chapter 24 verse 14 to 24. Diyan po ba lahat? Ready? Begin. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt. Serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Then the people answered, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the house of slavery, and who did those great signs in our sight, and preserved us in all the way that we went, and among all the peoples through whom we passed. And the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites, who live in the land. Therefore we also will serve the Lord, for He is our God. But Joshua said to the people, You are not able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you, after having done you good. And the people said to Joshua, No, but we will serve the Lord. Then Joshua said to the people, You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord to serve Him. And they said, We are witnesses. He said, Then put away the foreign gods that are among you, and incline your heart to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, The Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa pagkakabasa ng iyong mga salita. At tunay nga po, Panginoon, ang iyong pong mga salita, ibukas na po sa aming kalagitnaan. Ikaw na po ang manguna sa amin sa pag-aaral ng mga salita. Magbigay po ng makalangit na karunungan. At nawa nga po, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pong binasa, ay lubos namin maunawaan, Panginoon. Ang aming pag-uusapan sa umagang ito ay ang aming loyalty sa iyo, Panginoon. Nawa nga, i-examine namin ang aming mga sarili sa iyong mga salita. At tunay nga po, Panginoon, na kung ito ay masakit ng Panginoon sa amin, salamat, Panginoon, sapagkat ito ay pagtutuwid mo, Panginoon. Tunay nga po na alam ko na walang kakayahan ng iyong lingkod na nasa unahan para ipangaral yung mga salita. Kaya po, Panginoon, ako'y dumadalangin sa iyo ng iyong pagmarapat sa akin, Panginoon, na ipangaral yung mga salita sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga anak. At tunay nga po, Panginoon, na ito po ang mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita at matuto kami, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po sa Panginoon. At nung nakaraang linggo, napag-usapan po natin yung part 1 ng ating team ngayong month patungkol sa revival. At ang ating team sa part 1 at ang ating title sa part 1 ng ating team, Our Love for God. Salamat po sa Panginoon kahit yun ay masakit, ay naandun yung ating kaunawaan sa salita ng Panginoon na hindi pa pala natin lubos na minamahal ang Panginoon. Natutunan natin about sa loyalty, sa obsession, sa value, and experience. At isa po sa mga acronym na iyan ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito.
sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa revival. At ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, at ang mensahe po sa umagang ito ay pinamagatan kong our loyalty to God. Ang ating pong talata ay mula po sa aklat ng Joshua. At ang aklat po ng Joshua ay sinulat din mismo ni Joshua. Nabasa naman po natin sa ating Bible reading yung Book of Joshua. Pero nung ito po ay aking pinag-aralan ng mensahe na atin pong pag-aaralan sa umagang ito, ay binalikan ko po muli ang Joshua simula sa simula upang mapag-aralan natin ng maayos at ng tama yung context po ng ating pag-aaralan sa umagang ito. At ayon po sa chapter 1 to 5 ng Book of Joshua, ito po ay tungkol sa pamumuno ni Joshua sa mga Israelita na makapasok po sa Canaan, kung saan sila po ay tumawid sa Jordan River, dala-dala ang Ark of the Covenant, at kung paano hinati ng Panginoon ang Red Sea noon, ay ganoon din po ang nangyari doon sa Jordan River para po sila ay makatawid. At sa chapter 6 to chapter 12, ito naman po ay ang pagsakop ng mga Israelita sa Canaan. Kung saan yung Canaan na yun, lupang pangako ng Panginoon, ay meron na pong mga meron na pong mga nakatira, naninirahan sa lugar ng Canaan. Pero dahil yung lugar na yun ay pangako ng Panginoon sa mga Israelita, hinayaan po ng Panginoon na ang mga Israelita ay sakupin yung mga tao na naninirahan doon sapagkat yun po ang lupang ipinangako ng Panginoon. At sa kanila pong paglusob sa pagsalakay nila sa lugar ng Israel, bago nila masakop ang Israel ay meron po silang pader na sinira para tuluyan nilang mapasok yung Canaan. Ito po yung tinatawag na Wall of Jericho, na kung saan doon nagpaikot-ikot ang mga Israelita ng 6 na beses, isang beses sa isang araw. At sa ika-7 araw po ay doon hinipan ng mga Israelita ang kanilang trumpeta at doon nagiba yung Wall of Jericho na naging dahilan ng pagpasok ng mga Israelita doon po sa Israel. At in chapter 13 to 22 naman po, ito po ay yung idinivide na ni Joshua yung Israel doon po sa 12 tribo ng Israel. At ang 23 at 24 po, ito po ay yung mga huling salita ni Joshua para sa mga Israelita na hanggang sila po ay makapasok sa lupang pangako, ay meron pa din po silang mga Diyos-Diyosan. Kaya sa umaga pong ito, ay susuriin natin ang ating mga sarili kung nasaan nga ba ang ating loyalty. If we talk about loyalty, ito po ay salitang pwedeng madaming pag-applyan. Pwedeng sa friendship, sa relationship, sa work, o kaya naman ay sa business. Pero hindi po natin pag-uusapan ang loyalty sa mga bagay na iyan. But today, we will talk about our loyalty to God. Loyalty, sabi dito sa ating screen, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready now? Begin. Loyalty to God is a deliberate, exclusive, and binding commitment, rejecting all rivals and choosing wholehearted allegiance to the Lord alone. Sabi diyan, ang loyalty sa Panginoon, dapat ito ay pinag-iisipang mabuti. And you cannot say that you are loyal to God, yet hindi naman nakikita sa iyong buhay. At dapat ay nasa Panginoon ang iyong commitment. That's why sabi diyan, loyalty to God is a deliberate, exclusive, and binding commitment. At ire-reject mo ang anumang nagiging kaagaw ng Panginoon sa iyong buhay. Kagaya nga ng sabi ni Sister April kanina, nasuri niya ang kanyang sarili na hindi pala siya loyal sa harap ng Panginoon. Sapagkat merong nagiging kaagaw ang Panginoon sa kanyang buhay. At salamat sa Panginoon sa kanyang resolve na yung mga bagay na iyon ay kanyang inalis. Alang-alang na siya ay maging loyal sa harap ng Panginoon. At 3 bagay po ang ating titingnan na katotohanan po sa salita ng Panginoon sa mga talata na atin pong binasa. Una, sabi diyan, loyalty to God is proven by obedience. Ang pagiging tapat sa Panginoon ay napapatunayan ng pagsunod. Sabi diyan, obedience reveals who truly rules your heart. Partial obedience is delayed obedience. And delayed obedience is not obedience at all.
sa atin pong mga binasang talata ay paulit-ulit na sinabi ni Joshua sa mga Israelita na serve the Lord your God. Sabi dito sa verse 14, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the rivers in Egypt and serve the Lord. Paulit-ulit pong binanggit ni Joshua yung serve the Lord. Simula verse 14 hanggang verse 24 sa ating pong binasang talata. Dahil alam ni Joshua na maaaring hindi maging genuine ang paglilingkod ng mga Israelita. Dahil sa mga Diyos-Diyosan na meron po ang mga Israelita. At yun ang kinabahala ni Joshua, kaya sinabi niya na, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Sapagkat ang mga Israelita, pwede lang sabihin sa Panginoon na kami ay susunod sa iyo. Pero sa kabilang banda, sila ay merong tinatagong mga Diyos-Diyosan. Anong sabi diyan? Sabi dito ni Joshua, sa verse 14, put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt. Sapagkat ang mga Israelita po na pinaglingkuran ni Joshua, alam naman natin yung kwento na yung mga Israelitang iyon ay nanggaling pa sa Egypt. Sila ay nabihag doon ng mahigit 70 years. At nung sila ay nabihag, pagkatapos silang makalabas, pinangunahan sila ni Moses at sumunod ay si Joshua. At nung sila po ay lumabas sa Egypt, dala-dala po nila ang paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga tribulto. Kaya't sabi ni Joshua, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Serve the Lord. At sabi diyan, kaya sabi po diyan sa ating unang talata, unang puntos, obedience reveal who truly rules your heart. At ang pagsunod na ito ay depende sa kung tama ang motibo mo kung bakit ka sumusunod sa Panginoon. Sapagkat sabi diyan, partial obedience is delayed obedience. And delayed obedience is not obedience at all. So ito ay naging, narinig na natin ito mula kay Pastor Clark, yung delayed obedience is not obedience at all. Bakit po kaya naging hindi mo masasabing pagsunod, yung late na pagsunod? Kagaya ng naging halimbawa dyan ni Pastor Clark, kung ikaw ay isang anak, at inutusan ka ng iyong nanay, at ikaw ay nagdadabog pa bago ka sumunod, pero sinunod mo naman, hindi po matatawag yun na pagsunod. Kaya sabi diyan, partial obedience is delayed obedience, and delayed obedience is not obedience at all. Kaya ano pong sabi diyan dito sa ating verse 14, makikita natin dito sa verse 14. Sabi ni Joshua, now fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Joshua begins a command, not a suggestion. Binigyan ni Joshua ng utos ang mga Israelita to fear the Lord. Hindi niya sinabi sa mga Israelita, nakikisuyo ako na matakot kayo sa Panginoon. Kundi inutusan ni Joshua ang mga Israelita na matakot kayo sa Panginoon. Ano po yung sinabi ni Joshua na fear the Lord? Ito ba yung takot na tayo ay literal na takot? Hindi po. Kagaya na pag-aralan natin last week, yung fear the Lord na sinasabi ng salita ng Panginoon is not terror, but deep reverence. Malalim na paggalang sa Panginoon. At kung bakit ka sumusunod, dahil kilala mo kung sino ang iyong sinusunod. Kaya sabi diyan, sa sunod na bahagi, basahin po natin ng sabay-sabay, reverence. Ready? Begin. Reverence lead to obedience because we understand who we are dealing with. Ang ating pagpapakita ng malalim na paggalang sa Panginoon, ito ay
pinagsisimula ng ating pagsunod sapagkat kilala natin ang Panginoon. Sabi yan, reverence leads to obedience because we understand who we are dealing with. At matakot ka kung ikaw ay hindi susunod sa Panginoon. Sapagkat baka hindi mo talagang tunay na kilala ang Panginoon. Sapagkat sabi yan, reverence lead to obedience because we understand who we are dealing with. At kung hindi ka susunod sa Panginoon, maaari na hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Una, sabi diyan, fear the Lord, not terror but deep reverence. Pangalawang sinabi ni Joshua, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity. Sabi diyan, wholehearted, not divided, not performative. Na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi dahil ikaw ay napipilitan. Sabi diyan, sumusunod ka sa Panginoon wholeheartedly. Willing ka na sumunod sa Panginoon. At sumusunod ka, hindi dahil para meron kang mapatunayan. Hindi ka nagmi-ministry ka para lang ikaw ay naandun. Makasama sa picturan. Hindi po. Kundi sabi dito sa ating talata, now fear the Lord and serve Him in sincerity. Wholehearted, not divided, not performative. So naalala ko po yung time na yung mga kabataan ng Urdaneta ay nagsimula pong turuan doon sa outreach teachers. Yung teachers training. Na nalaman din po nila yung katotohanan ng kung bakit nila gagawin yung ministry, yung pag-outreach. At sabi doon, hindi ka maglilingkod sa Panginoon dahil yun ay gagawin mo lang na pampalipas oras. Hindi ka magmi-ministry na gagawin mo lang na ang ministry ay parang katuwaan mo lamang. At hindi ka magmi-ministry para lang masabing ikaw ay merong ministry. Kundi sabi yan, magmi-ministry ka, gagawin mo at susunod ka sa Panginoon wholeheartedly. Susunod ka sa Panginoon na willing ka, gusto mong makapag-akay ng mga kaluluwa. At gusto mong ayusin din ang iyong relasyon sa Panginoon. Sabi diyan, fear the Lord, serve Him in sincerity, and in faithfulness. Sabi diyan, steady, loyal obedience over time. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, na hindi ka naman tapat sa ipinag-uutos ng Panginoon, masasabi mo bang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? At matapat kang naglilingkod sa Panginoon? Hindi po. Kaya sabi diyan, now fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Steady, loyal obedience over time. And true loyalty reveals itself not in agreement and obedience. And obedience does not create loyalty, it exposes it. Ang tunay na loyalty ay inire-reveal nito ang kanyang, o inihahayag nito ang kanyang sarili, hindi sa agreement, at hindi obedience ang nagkikreate po ng loyalty. Kung ikaw ay loyal sa Panginoon, o hindi, malalaman mo din iyon sa iyong sarili. Hindi obedience ang nagkikreate po ng loyalty. Na ikaw ay susunod para masabi lamang na ikaw ay loyal. Kundi loyal ka, kaya ikaw ay sumusunod. Kaya sabi diyan, obedience does not create loyalty. It exposes it. Kung ikaw ay loyal sa Panginoon o hindi. Kaya nga mga kapatid, nawa nga ay makita sa atin yung loyalty through our obedience. Kaya sabi niya sa unang puntos, loyalty to God is proven by obedience. At pangalawa, loyalty is a choice, not a feeling. Sabi sa verse 15, and if it is evil in your eyes to serve the Lord,
choose this day whom you will serve, whether the gods your father served in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pinapili ni Joshua ang mga Israelita. Sinabi ni Joshua, choose this day whom you will serve. At ito po ay sinabi ni Joshua sa kapanahunan maayos na ang kalagayan ng mga Israelita. Nung nasakop na po nila ang buong lupain. Sapagkat alam natin na kapag tayo ay minsan ay nasa maayos na sitwasyon na, ay nakakalimutan na natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Joshua, nung time na nasa maayos na kalalagayan ng mga Israelita, choose this day whom you will serve. Ang mga Israelita, sinabi nilang maglilingkod sila sa Panginoon. Pero deep inside, sila pala ay meron pang mga itinatagong Diyos-Diyosan. Ano pong sabi ni Joshua in verse 14 and verse 15? Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it's evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pinapili ni Joshua ang mga Israelita kung sino ang kanilang paglilingkuran. Yun bang kanilang mga Diyos-Diyosan? Yung Diyos-Diyosan ng kanilang mga ninuno na sinasamba nung nasa Egypt pa? O ang Panginoon na nagligtas sa kanila mula sa Egypt? Kaya sabi ni Joshua, hindi bukas, hindi sa isang araw. Sabi ni Joshua, choose this day whom you will serve. Ano pong sagot ng mga Israelita? Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. At diyan natin makikita mga kapatid, that loyalty is proven not by what we confess publicly, but by what we refuse privately. Sabi diyan, loyalty is proven not by what we confess publicly, but by we refuse privately. Maaari mong sabihin na ikaw ay mananampalataya, but what will you do sa iyong private life? Yung mga Israelita, sinabi nila, maglilingkod kami sa Diyos. Pero pagkatapos ng aklat ng Joshua, sunod na ang Judges, ano pong nangyari? Pagkatapos mamatay ni Joshua, ano pong nangyari sa mga Israelita? Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na naging dahilan ng paulit-ulit na pagkakasala ng mga Israelita. Kaya sabi diyan, loyalty is proven not by what we confess publicly, but by what we refuse privately. Meron ka bang Diyos-Diyosan sa iyong buhay? Last week, nalaman natin na pwedeng maging Diyos-Diyosan ng buhay na meron tayo ay ang mga bagay, tao, o kaya naman ay ating pag-aaral at trabaho na mas pinapahalagahan natin kesa sa Panginoon. Mga kapatid, gusto kong itanong sa inyong lahat, until this day, who you will serve? Is there anything na umaagaw ng pagiging loyal mo sa Panginoon? Nawa nga mga kapatid, na ang ikinoconfess natin publicly ay panindigan natin privately. At sana nga po ay masabi din natin yung sinabi ni Joshua, yung kanyang paninindigan, na sa kabila ng napakaraming Israelita na maaaring tumalikod sa Panginoon, siya ay nanindigan na maglingkod sa Panginoon. Ano pong sabi niya sa huling bahagi ng verse 15? But as for me and my house,
we will serve the Lord. At nakita natin that loyalty is a choice, not a feeling. Napipiliin mo ang Panginoon, hindi dahil mas marami kang nakikitang sumusunod sa Panginoon. Pipiliin mo ang Panginoon dahil makikiuso ka lang, makikigaya ka lang. Ang pagpili sa Panginoon ay hindi po ganoon. Ang pagpiling maging matapat sa Panginoon, ito ay personal na desisyon. Kaya sabi niya sa mga Israelita, sumama man kayo o hindi, but as for me and my house, we will serve the Lord. Una, nakita natin that loyalty to God is proven by obedience. Pangalawa, nakita natin that loyalty is a choice, not a feeling. At pangatlo, loyalty requires destroying all rivals. Sabi ng verse 14, now fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river in Egypt and serve the Lord. Sabi ng verse 19 at verse 20, but Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord, for He is a holy God, He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm, and consume you after having done you good. At sabi pa sa verse 23, He said, then put away the foreign gods that are among you, and incline your heart to the Lord, the God of Israel. Loyalty requires destroying all rivals. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay loyal. Halimbawa na lamang sa isang relasyon. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong karelasyon na ikaw ay loyal sa iyong girlfriend or boyfriend, pero ikaw pala ay merong ibang tinatago. Ibang lalaki o ibang babae. At ganoon din po ang gustong ihayag sa atin ng salita na Panginoon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Panginoon kung ikaw ay meron pang mga tinatagong Diyos-Diyosan sa iyong buhay. At ang matindi pa na maaaring maging Diyos-Diyosan ang iyong buhay ay ang iyong itinatagong kasalanan. Sapagkat sabi diyan in verse 19, but Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions and your sin. At sabi sa ating ikatlong puntos, loyalty requires letting go. Habits, relationships, mindsets that competes with God's place in your heart. Nakita natin na paulit-ulit binanggit ni Joshua sa mga Israelita na talikuran nyo na ang inyong mga Diyos-Diyosan. At matindi pa po ang sinabi ni Joshua in verse 19. You are not able to serve the Lord, for He is a holy God, He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. Bakit po iyan sinabi ni Joshua? Dahil alam naman po natin na ang Diyos ay banal, at alam natin ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya't kung meron ka pang kasalanan na binibinbin hanggang ngayon, sabi diyan mga kapatid, you are not able to serve the Lord. At mga kapatid, our loyalty must not be divided. Especially pag-uusapan ay ang Panginoon. Sabi diyan, loyalty requires letting go. Habits, relationships, mindsets that competes with God's place in your heart. We must be willing to let go everything that competes God's place in our lives. Especially ang mga kasalanan pong kinamumuhian ng Panginoon.
At mga kapatid, tayo po ay namumuhay na sa mundong ang dami nang pwedeng maging kaagaw ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi diyan, we live in a world full of competing gods. At even tayong mga mananampalataya, aminin man natin o hindi, meron tayong nagiging Diyos-Diyosan sa ating buhay. Sabi diyan, success, comfort, approval, control. Like Israel, we are tempted to mix devotion rather than surrender fully. Maraming nagiging kaagaw ang Panginoon sa ating buhay. Gaya ng sabi ko kanina, maaaring ito sa pag-aaral, sa trabaho, sapagkat naghahanap ka ng success sa buhay na meron ka. At ang ending, hindi ka nagiging loyal sa Panginoon. Nasasabi mong, nakakapag-aral ka ng maayos, pero maayos ba ang Bible reading mo? Maayos ba ang iyong prayer life sa harap ng Panginoon? Kaya sabi diyan, tayo ay namumuhay na sa mundong maraming kaagaw ang Panginoon. Kagaya ng mga Israel, tayo din pong mga mananampalataya ay natetem to mix devotion rather than surrender fully. At nawa nga, sa una, ikalawa, at ikatlong puntos na meron tayo sa umagang ito, nalaman natin na ang loyalty pala ay mahirap masabing nagiging tapat ka sa Panginoon kahit lagi kang nandito sa church, umaattend ng LD, Bible study. Kaya nga sabi doon sa ikalawang puntos, loyalty is proven not by what we confess publicly. Pwede mong sabihin sa kalagitnaan natin ngayon na ikaw ay loyal sa Panginoon. Ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Pero anong ginagawa mo sa iyong private life? Kapag mag-isa ka na, ano yung umuubos ng iyong oras na nagiging dahilan kung bakit pinagpapalit mo ang Panginoon? Una, loyalty to God is proven by obedience. Pangalawa, loyalty to God is a choice, not a feeling. At pangatlo, loyalty requires destroying all rivals. Nakakatuwa po yung sinabi ni Sister April kanina, na lahat ng umaagaw sa kanyang oras, na dapat ipagbabible reading niya na, yung pananalangin niya na, ano pong kanyang ginawa doon sa mga bagay na umaagaw ng kanyang oras? Kanya itong inalis. Sapagkat, sabi diyan, loyalty requires destroying all rivals. And for our conclusion sa umagang ito, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Begin. Loyalty with faithfulness means choosing God alone with an undivided heart and standing by the commitment and sincere obedience. Sabi yan, loyalty with faithfulness means choosing God alone with an undivided heart and standing by commitment and sincere obedience. Ang pagiging tapat sa Panginoon o ang pagiging tapat nang may katapatan means choosing God alone. Kagaya ng ginawa ni Joshua. Siya ay naglingkod sa Panginoon. Hindi lang siya naglingkod sa Panginoon, kundi siya ay naglingkod ng may commitment. Kahit walang sumama sa kanya. Napakarami ng Israelitang sumunod sa kanya, pero nung sinabi niya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Siya ay nanindigan na siya ay maglilingkod sa Panginoon kahit anong mangyari.
na kahit sa kabila ng maaaring madaming tumalikod sa Panginoon, siya ay mananatiling titindig sa kanyang pagtatapat na paglilingkod sa Panginoon. At mga kapatid, pag-uusapan natin yan ay loyalty and faithfulness. Ito po ay magkaibang kahulugan. Although pag tinagalog natin ang loyalty at faithfulness, pareho itong katapatan. Pero meron pong pinagkaiba ang pagiging loyal at pagiging faithful. Kapag sinabing loyal, ito po ay binibigyan diin o tumutukoy sa kung kanino kakampi. Maaring sa tao o kaya naman ay sa grupo. At ang faithfulness naman ay tumutukoy o binibigyan diin ang iyong behavior. The things that you are doing. At pwede mong sabihin na ikaw ay loyal, pero hindi ka naman faithful. At pwede mo ding sabihin na faithful ka, pero hindi ka loyal. Ano nga po ba ang pinagkaiba? Bibigyan ko po kayo ng dahilan na naging tauhan sa Biblia, na naging faithful, yet hindi loyal. Sino pong halimbawa niyan? Si Saul. Paano siya naging loyal? Sa kanyang pagiging hari sa Israel, sinasabi niya laging, kasama ko ang Panginoon. Nagiging loyal siya sa Panginoon, na sinasabi niya lagi na, kasama ko ang Panginoon, kakampi ko ang Panginoon. Yes, he is with God. Pero lagi niyang sinusuway ang Panginoon. How? Imbis na sa Panginoon siya mag-consult, anong ginawa po ni Saul? Siya ay lumapit sa isang espiritista. Kaya anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Inalis ng Panginoon ang kanyang pagiging hari at ibinigay kay David. Minsan mga kapatid, sinasabi natin Kristiyano tayo, pero ang tanong ay nakikita ba sa ating pamumuhay? Base sa ating behavior. Tayo ba ay nakikita ng iba bilang mananampalataya? Nagagawa mo bang maging faithful sa iyong Bible reading? Sa iyong prayer and personal worship? Church fellowship? Ministries? O kaya naman ay pagiging faithful sa giving? Yun po ang halimbawa ng pwede mong sabihin, loyal ka pero hindi ka faithful. Ano po yung isang halimbawa ng faithful ka naman pero hindi ka loyal? Kilala naman po natin si Judas Iscariote, one of the 12 disciples of the Lord Jesus Christ. Paano siya naging faithful? Siya ay kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang mga ministeryo. Kung anong ginagawa ng mga disipulo ay siya din niyang ginagawa. Pero bakit hindi siya naging loyal sa Panginoong Hesus? Ipinagpalit ni Judas ang Panginoong Hesus sa 30 pirasong pilat. Maaring kasama siya lagi ng Panginoong Hesus, pero ang kanyang loyalty ay wala sa Panginoon. Maaring siya'y tapat sapagkat siya ay sinasabing disipulo ng Panginoon, ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng mga disipulo. Kaya nga mga kapatid, ikaw din mismo ay pwedeng maging faithful but not loyal sa Panginoon. Pwede mong sabihin na lagi kang nasa ministry at lagi kang nasa church. Pero minsan ay napakadali mong ipagpalit ang Panginoon sa ibang bagay. Minsan, hindi ka na nakakapag-Bible reading. Bakit? Anong reason? Ipinagpapalit mo ang oras mo para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko alam kung kayo mo-offend sa akin o hindi. Pero ito po ang totoo. Hindi po ako naniniwala sa rason na dahil sa sobrang pagod mo ay kinakalimutan mo ng manalangin sa gabi.
Sa sobrang pagod mo ay kinakalimutan mo ng manalangin bago ka matulog. Bakit? Kasi hindi mo lang talaga pinipiling manalangin bago ka matulog. At alam niyo po ang dahilan kung bakit? Dahil sa gawain mo sa buong araw, nakakalimutan mo ng piliin ang Panginoon. Hindi ka nakakapag-Bible reading sapagkat hindi mo pinipili ang Panginoon. At ang masaklap na, natutulog ka sa gabi na hindi mo hinahayaang manalangin ang iyong sarili sa Panginoon. Hindi mo pinipiling ibigay sa Panginoon ang huling mga oras bago ka matulog. Nakakalimutan mo ng piliin ng Panginoon even at the end of your day. At meron tayong magiging halimbawa ng isang tao na naging loyal at the same time ay faithful sa Panginoon. Mismong karakter na ating binasa at nagsulat ng aklat na ating pong pinag-aralan. Si Joshua. Simula pa, bago siya maging leader ng Israel, siya ay naglilingkod na ng tapat sa Panginoon. Siya ay kanang kamay ni Moses. Si Joshua ay isa doon sa 12 spies na ipinadala po sa lugar ng Canaan. At dadalawa sila ni Caleb na nanampalataya na kaya nilang sakupin ang lugar ng Canaan. Sapagkat gano'n na lang ang tingin ni Joshua sa kakayahan na meron ang Panginoon. At nung namatay si Moses, pumalit si Joshua. At si Joshua ay matapat na naglingkod sa Panginoon even at the end of his life. Kaya sabi niya dito sa mga Israelita, sumama man kayo sa akin o hindi, maglilingkod ako sa Panginoon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sino ba pong nanatiling faithful at loyal sa harap ng Panginoon? Si Job. Kahit anong klaseng paghihirap ang kanyang dinanas mula sa dyablo, siya ay nanatiling tapat sa Panginoon. Anong sabi ng kanyang mga kaibigan? Kung bakit ka naghihirap ng ganyan, ay dahil sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo na ang Panginoon. Pero si Job ay nanatiling tapat sa Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga alagang hayop, pero si Job ay hindi nagkasala, even sa salita laban sa Panginoon. At maganda yung tanong kanina sa testimony ni Sister April. At gusto ko ding itanong sa inyo, mga kapatid, at itanong nyo sa inyong mga sarili. Who has your loyalty? Na kanino ang inyong loyalty? Ito ba ay nasa Panginoon? O nasa mga Diyos-Diyosan na iyong hindi pa isinusuko sa Panginoon? Maaring ang loyalty mo ay nasa kasalanan pa rin. Yan ang mas mahirap. Mga kapatid, gusto kong maging personal din natin na sabihin sa ating mga sarili. Kahit walang sumama sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, masabi din natin nawa yung sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nawa, tapo na natin, tanggalin na natin ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay na nagiging kaagaw ng Panginoon. Nawa nga italikuran natin ang mga kasalanan, alisin natin ang mga nagiging kaagaw ng Panginoon sa ating buhay kung bakit tayo ay hindi nagiging tapat sa Panginoon. Kaya sabi diyan, loyalty with faithfulness means choosing God alone
with an undivided heart and standing by that commitment in sincere obedience. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, nawa, ang iyong mga salitang ito ay nakapagbigay ng kaisipan sa amin na dapat ka naming piliin, na dapat ka naming pagtapatan, Panginoon. At wala kang maging kaagaw sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay meron kaming mga Diyos-Diyosan sa aming buhay na umaagaw ng aming oras sa iyo, na nagiging dahilan na hindi kami magtapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mga Diyos-Diyosang iyon ay alisin na namin sa aming buhay. Pagtapatan ka namin, Panginoon. Hindi dahil maraming nagtatapat sa iyo, kundi dahil personal namin gustong sabihin sa iyo na gusto naming maging matapat sa paglilingkuran sa iyo. Maaari naming sabihin na palagi kaming umaattend sa church. Pero kamusta, Panginoon, kaya ng aming buhay privately? Kaya, Panginoon, sabi nga sa iyong mga salita, ang aming katapatan ay hindi napapatunayan sa aming mga sinasabi, Panginoon, sa publiko. Kundi ang aming katapatan ay kung ano yung aming nire-reject, Panginoon, privately. Maaaring nakakaranas kami ng panunukso na unahin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Pero kami, Panginoon, nakakaalam sa aming mga sarili na minsan nga, Panginoon, na hindi ka namin pinipili. Kaya po patawarin mo kami. Marapatin mo kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Sapagkat sabi nga po ng iyong mga salita, kung meron kaming mga Diyos-Diyosan, we will not able to serve you, Lord. Sapagkat ikaw po ay banal na Diyos. Kaya, Panginoon, patawarin mo po kami. Bigyan mo kami ng malinaw na kaunawaan at katapatan sa iyo, Panginoon. Mamuhay kami ng may malalim na pag-ibig at katapatan sa iyo. Tunay nga, Panginoon, salamat sa buwang ito. Natatalakay namin, Panginoon, ng pagre-revive sa aming buhay espiritual, Panginoon. At nawa nga po, ay simula na ito, Panginoon, ng aming malalim na pag-ibig sa iyo. Malalim na pagtatapat sa iyo, Panginoon. Sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. Sa aming pananalangin sa iyo, Panginoon. Sa aming church fellowship, sa aming ministry, at sa aming pong giving. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa nga po, Panginoon, ikaw po ang napurihan at naunawaan namin po ng maayos at malinaw ang iyong mga salita. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yun, salamat po sa Panginoon sa mensahe ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay dumako po sa ating giving, sa ating pagbibigay ng ating tithes, offering, and pledges. Sabi po diyan sa Malakias chapter 3, verse 9 and 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Begin. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito, kundi